Kaya ano ang tipan ng tamlaw? Ang tipan ng tanglaw ay ang pang-apat na tipan na ginawa ng Diyos kay Abraham. Ang Diyos ay gumawa ng 7 tipan kay Abraham at ang tipan ng tanglaw ang pang-apat. Kaya pang-apat ang pagiging nasa gitna mismo ng 7 tipan. Ang tipan ng tanglaw ay napagkasunduan na ito ang pinakamahalagang tipan na ibinigay ng Diyos kay Abraham. Kaya noong nakaraang linggo, natutunan natin na sa tipang ito, nangako ang Diyos ng dalawang bagay. Nangako ang Diyos ng mga inapo kay Abraham at nangako rin ng Diyos ng lupain kay Abraham. Kaya bakit mahalaga iyon? Dahil para magkaroon ng kaharian, kailangan mo ng 3 bagay. Ano ang 3 bagay na iyon? Mga tao na mga inapo, tama ba? At kailangan mo ng teritoryo o lupain at kailangan mo ng soberanya. At ang soberanya ay dumarating kapag sinusunod natin ang Diyos. Kaya sa madaling salita, sa Biblia, ang layunin ng kasaysayan ng pagtubos ay ang pagtatatag ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. At paano itinatag ang kahariang iyon? Ang kahariang iyon ay itinatag kapag ang bayan ng Diyos, ang mga inapo, ang mga espiritual na inapo ni Abraham ang nagmamay-ari ng lupain. At habang sila'y nabubuhay sa lupaing iyon, habang sinusunod nila ang Diyos, tinutupad nila ang kaharian ng Diyos. Kaya ang tipan ng tanglaw ay nangangako na ang mga inapo ni Abraham ay aangkinin ang lupang pangako. Yan talaga ang kaharian ng Diyos. Kaya iyan ang tinalakay namin nung nakaraang linggo, kaya't dumako tayo sa pag-aaral natin ngayon tungkol sa ikalawang bahagi ng tipan ng tanglaw. Kaya ngayon ay pag-uusapan muna natin kailan pinagtibay ang tipan ng tanglaw, ang tiempo. Nang gawin ng Diyos ang tipang ito kay Abraham, hindi nito ibinigay sa atin ang isang tiyak na edad ni Abraham. Gayunpaman, maaari naming malaman ito. Kung titingnan mo ang iyong mga handout, makikita mo na sa Genesis Kabanata 16, talata 3, ang tipan ng tanglaw ay ginama sa Genesis 15. Ang susunod na kabanata sa Genesis 16 ay tumatalakay kung paano kinuha ni Abraham si Hagar bilang kanyang asawa at magkakaroon ng anak mula rito. At nangyari yon noong ika-10 taon o pagkatapos ng ika-10 taon ng paninirahan sa Kanaan. Ayan ang nakasaad sa Genesis 16:3. Kaya kung titingnan mo ang chart na iyon, dumating si Abraham sa Canaan nung siya ay 75 taong gulang. Kaya pagkatapos ng ika-10 taon, ay kapag siya ay 85, tama ba? Bibilangin mo ang 75 bilang unang taon. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84. Ang 85 ay pagkatapos ng ika-10 taon. Tiyak ang tipan ng tanglaw ay pinagtibay bago ang pangyayaring iyon sa Genesis 16. Sa makatuwid, maaari nating ipagpalagay na ang tipan ng tanglaw ay itinatag noong si Abraham ay 84 na taong gulang. Okay, kaya ang blanco dyan ay 84. Ngayon, pag-usapan natin ng mas espesipiko ang taon kung kailan ginawa ang tipang ito. Sige, kaya sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, matututunan natin kung paano natin nauunawaan ang kronolohiya ng Biblia. At ito ay napakahalaga dahil maraming tao ang nagdududa na ang Biblia ay makasaysayan. At ito ay totoo. Maraming tao ang nagdududa ito. Maraming tao ang nagsasabing ito ay isang mito, alamat o katang-isip lamang. Gayunpaman, ang Biblia ay may napakatumpak at simpleng kronolohiya. Maaari mong malaman ang halos lahat ng mga taon sa Biblia. At bakit mahalaga yon? Pinatutunayan ng mga taon ng pagiging makasaysayan ng Biblia. Pinatutunayan nito na totoong nangyari ito sa kasaysayan. Okay? Kaya ang panimulang punto ng kronolohiya ng Biblia ay nasa unang hari 6, talata 1. Ito ang pinakamahalagang talata sa pag-alam sa kronolohiya ng Biblia. Kaya sa 1 Hari 6, talata 1, sinasabi nito na yun, nangyari ito noong ika-480 taon pagkatapos na makalabas ang mga anak ni Israel sa lupain ng Ehipto. Nang ika-4 na taon ng paghahari ni Solomon sa Israel, sa buwan ng Ziv na siyang ikalawang buwan, sinimulan niyang itayo ang bahay ng Panginoon. Okay, kaya narito ang sinasabi, 480 taon matapos lumabas ang mga Israelita sa Ehipto.
Kaya anong tawag dun? Exodus ang tawag diyan, di ba? Kaya 480 taon pagkatapos ng Exodo, sinimulan ni Solomon ang pagtatayo ng templo. At ang taong iyon ang ikaapat na taon ng paghahari ni Salomon. Kaya ito ang ating panimulang puntot. Dahil sa kasaysayan, alam natin na sinimulan ni Solomon ang kanyang paghahari noong 970 BC. Kaya nangangahulugan ito na ang ikaapat na taon ni Solomon ay 966 before Christ. Kaya magsisimula tayo rito. Sabihin natin kay Solomon ito, ikaapat na taon ng ulan. At iyon ay noong 966 BC. At ang talatang nabasa natin ay nagsasabi ng taong iyon, ang ikaapat na taon na 966 bago si Kristo, eksaktong 480 taon pagkatapos ng Exodo. Kaya ngayon, malalaman na natin kung kailan nangyari ang pag-alis, tama ba? Balikan natin ang 480 taon na ang nakalipas at dun naganap ang pag-alis. Okay, ano nga ba yun? Idagdag mo lang ang 966 sa 480, di ba? Tandaan mo, ang BC ay pabaliktad, di ba? Sa ngayon, nabubuhay tayo sa panahon ng AD. Sabi nga sa ad, lumalaki ang mga taon ng ad habang sumusulong ka sa hinaharap. At lumiliit ito habang bumabalik tayo sa nakaraan. Tama ba? Pero ang BC ay patras. Pabalik sa nakaraan, lumalawak ang mga taon sa BC. Ang pag-alis ay 480 taon bago ang 966, kaya ito ay noong 1446 BC. Sa susunod na talata, naganap ang Exodus noong 1446 BC. Ngayon, kung titingnan mo ang Exodo Kabanata 12, mga talata 40 hanggang 41, sinasabi nito sa atin kung gaano katagal nanirahan ang mga Israelita sa Ehipto. Sinasabi nito, ngayon na ang panahon na nanirahan ang mga anak ni Israel sa Ehipto ay 430 taon. Sige, 430. At sa katapusan ng 430 taon, ng araw ding iyon ay umalis ang lahat ng hukbo ng Panginoon mula sa lupain ng Ehipto. Kaya nanatili sila sa Ehipto ng eksaktong 430 taon, tama ba? Kaya't umalis sila sa Ehipto noong 1446 BC. Kaya bumalik ka sa 430 taon, kung gayon, alam natin nung pumunta sila sa Ehipto, di ba? Pagpasok sa Ehipto, alin ang idagdag mo ang 1446 sa 430, makukuha mo ang 1876 BC. Kaya si Jacob at ang kanyang 70 miyembro ng pamilya ay pumunta sa Ehipto noong 1876 before Christ. Okay? Kaya iyon ang blanco. Yan ang sagot dyan. Susunod. Ayon sa Genesis, Kabanata 47, talata 9, ilang taon na si Jacob noong pumunta siya sa Ehipto. Narito ang sinasabi, kaya't sinabi ni Jacob kay Paraon, ang mga taon ng aking pakikipamayan ay 130. Kaunti at hindi kaaya-aya ang mga taon ng aking buhay, ni umabot man sa mga taon ng aking mga magulang noong mga araw ng kanilang pakikipamayan. Kaya ito ang unang pagpunta ni Jacob sa Ehipto at nakilala niya si Paraon, ang hari ng Ehipto. At sabi niya, nabubuhay na ako ng 130 taon. Kaya ibig sabihin, noong 1876 nang pumunta si Jacob sa Ehipto, siya ay 130 taong gulang. Kaya bumalik ka sa 130 taon, saka natin matutukoy ang taon ng kapanganakan ni Jacob. Tama? Kaya idadagdag mo ang 130 sa 1876 at makukuha mo ang 2006 na BC. Doon ipinanganak si Jacob. Kaya ang mga taong ito ay talagang umiral. Si Jacob ay ipinanganak noong 2006 BC, alam mo ba? Gaya natin, may birth year din tayo. Si Jacob ay may taon ng kapanganakan. Nung ipinanganak si Jacob, alam natin kung ilang taon na ang kanyang amang si Isaac, tama ba? Sa Genesis 25, talata 26,
Dito sa dulo ng talatang ito, sinasabi, si Isaac ay 60 taong gulang nang ipinanganak niya sila. Itong kambal, di ba? Sina Jacob at Esau. Kaya si Isaac ay 60 taong gulang noong 2006 na BC nang ipinanganak si Jacob. Kaya na yon, mula 2006, bumabalik na lang tayo sa nakalipas na 60 taon. Pagkatapos ay makukuha natin ang taon ng kapanganakan ni Isaac na magiging 2066 BC. Tama? Simple lang. Okay? At ngayon, ang huling bahagi, kailan ipinanganak si Abraham? Ilang taon na si Abraham nung ipinanganak si Isaac? Dapat alam natin ito, di ba? Tandaan, si Isaac ay isinilang ni Abraham noong ito ay 100 taong gulang, tama ba? Wala siyang anak at nang 100 taon na siya, binigyan siya ng Diyos kay Isaac. Nakasulat yan sa Genesis, Kabanata 21, versikulo 5. Sinasabi nito, ganyon, si Abraham ay 100 taong gulang nang ipinanganak ang kanyang anak na si Isaac. Kaya ibig sabihin, noong 2066, nang ipanganak si Isaac, si Abraham ay 100 taong gulang na. Kaya bumalik ka sa 100 taon, ibig sabihin, si Abraham ay ipinanganak noong 2066 BC. Nakikita mo yan? Ganito lang, mauunawaan natin ang buong kronolohiya ng Biblia. Ibig kong sabihin, kung may oras tayo, maaari tayong bumalik mula rito hanggang sa kung kailan nilikha si Adan. Okay? Halimbawa, mayroong kang tandaan, pinag-aralan natin sa Genesis Kabanatang 11, ang talaang Kanan. Nalaman natin na si Abraham ay ipinanganak 292 pagkatapos ng baha. Kaya ibig sabihin niyan ay matutukoy natin ang eksaktong taon ng baha noong panahon ni Noe. Idagdag mo lang ang 272 sa 2166. 2,450 ang makukuha mo, di ba? Parang ganun lang. At mula roon, alam natin na nang mangyari ang baha, si Noe ay 600 taong gulang. Maaari tayong bumalik ng ganun lang at magpapatuloy tayo hanggang kay Adan. Ang taon ng paglikha kay Adan ay 4,114 before Christ. Kaya kapag may mas maraming oras tayo mamaya, pag-uusapan ko kung paano natin malalaman yan. Kaya naman, si Abraham ay ipinanganak noong 2,166 bago kay Kristo at ang tipan ng tanglaw ay pinagtibay noong si Abraham ay 84 na taong gulang na, tama ba? Kaya nangangahulugang ito na ang taon kung kailan ginawa ang tipan ng tanglaw ay 2082 BC. Okay? Kaya ayon, panglima, si Abraham ay 84 taong gulang nang maitatag ang tipan ng tanglaw. Sa katuwid, ang tipan ng tanglaw ay itinatag noong 2082 BC. Okay? Kaya ngayon, tingnan natin ang susunod na punto. Ang katuparan, nitipan ng tanglaw. Kaya ang paraan kung paano dapat matupad ang tipan ay ito. Nangako ang Diyos kay Abraham na nagsasabing sa ikaapat na salinlahi ang iyong mga inapo ay babalik dito. Ibig sabihin ang Kanaan at aangkinin ang lupaing ito. Okay? Kaya sino ang ikaapat na henerasyon? Parang simple lang ito para sa atin ngayon dahil marami na sa atin ang nakarinig nito. Ngunit maaari pa rin itong pagtalunan sa ngayon. Maraming iskolar ang nagtatalo tungkol dito. Dahil may dalawang bagay na sinabi ang Diyos kay Abraham. Una, aniya, ang iyong mga inapo ay magiging mga alipin at aapihin sa isang dayuhang bansa sa loob ng 400 na taon. At pagkatapos, sa ikaapat na henerasyon, babalik sila rito. Kaya maraming tao ang nag-iisip na ang 400 taon ay katumbas ng ikaapat na henerasyon. Pero hindi tama yon. Ang 400 taon at apat na henerasyon ay 2 taon. Mga bagay na lubos na magkaiba. Mga unit ng oras na lubos na magkaiba. Okay, tignan natin ang puntong niyan. Bilang uno, 400 taon at apat na henerasyon. Maraming teologo ang nag-iisip na ang apat na henerasyon ay katumbas ng 400 na taon. Ngunit hindi iyon tama. Ang isang henerasyon ay ang panahong kailangan ng isang bata upang lumaki at magkaroon ng sarili nitong anak. Okay,
Kaya nga, ang isang bata ay ipinanganak, siya ay lumalaki at nagkakaroon ng sarili nitong anak. Isang henerasyon lang naman yan, di ba? Kaya sa Biblia, ang isang henerasyon ay humigit kumulang 25 hanggang 30 taon. Tama? Kasi ganun katagal ang kailangan para maipanganak, lumaki, at magkaroon ng anak ang isang tao, di ba? Humigit kumulang 25 hanggang 30 taon. Isang henerasyon lang yan. Kaya ang 400 taon ay hindi maaaring maging isang henerasyon lamang. Higit pa riyan yon. Kaya nang sabihin ng Diyos na sa ika-4 na henerasyon, babalik sila rito. Ano ba ang pinag-uusapan ng 4 na henerasyong ito? Ang 4 na henerasyon ay tumutukoy sa madaling salita, 4 na tao, tama ba? Nandiyan ang lolo, tapos ang ama, tapos ang apo, at saka ang apo sa tuhod, di ba? 4 na henerasyon yan. Ibig sabihin, 4 na tao, kaya aabutin ng 4 na henerasyon bago makabalik ang mga Israelita sa Kanaan. At ang kinin ng lupang iyon. Kaya kung magsisimula tayo kay Abraham, si Abraham ang unang henerasyon, tama ba? At saka si Isaac ang pangalawang henerasyon. At saka si Jacob ang ikatlong henerasyon. At pagkatapos ni Jacob, nagkaroon si Jacob ng 12 anak na lalaki. Isa sa 12 anak na lalaki ang magiging ika-4 na henerasyon. Kaya sino ang ika-4 na henerasyon na yun? Malinaw na si Joseph yon, di ba? Dahil si Jose ang anak na magpapatuloy ng tipan. Ano natin nalaman? Sa Hebreo Kapitulo 11, ang kabanata ng pananampalataya, tampok ang mga ninuno natin. Sa Hebreo Kapitulo 11, versikulo 8, dahil sa pananampalataya, si Abraham. At tinatalakay nito ang buhay ni Abraham hanggang sa talata 11. Pagkatapos, sa Hebreo Kapitulo 11, versikulo 20, sinasabing sa pananampalataya ay binasbasa ni Isaac ang kanyang mga anak. Pagkatapos, sa bersikulo 21, dahil sa pananampalataya si Jacob, at sa bersikulo 22, dahil din sa pananampalataya si Jose. Kaya rito, wala sa iba pang mga anak ni Jacob ang nabanggit, si Jose lamang. Kaya ito ang isa sa mga patunay na nagsasabi sa atin na si Jose ang ika-4 na henerasyong inapo na tutupad sa tipan ng tanglaw. Kaya paano natupad ang tipang ito noon? Dahil ang problema ay nasa Genesis, Kabanata 50, mga bersikulo 24 hanggang 26. Sa Genesis, Kabanata 50, mga bersikulo 24 hanggang 26, ganito ang nakasaad. Sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, "Mamamatay na ako, ngunit tiyak na aalalayan kayo ng Diyos at iaahon kayo mula sa lupaing ito, patungo sa lupaing ipinangako niya kina Abraham, Isaac at Jacob." Nang magkagayoy, pinasumpa ni Jose ang mga anak ni Israel na sinasabi, "Tunay na kayo'y ililigtas ng Diyos at inyong dadalhin ang aking mga buto mula rito." Kaya namatay si Jose sa edad na 110 taon at siya'y inimbalsamo at inilagay sa isang kabaong sa Ehipto. Kaya ito ang problema dahil namatay si Jose sa Ehipto. Si Jose, na dapat sana'y ika-4 na henerasyon, ay namatay sa Ehipto bago nakabalik sa Kanaan. Kaya paano matutupad ang tipan kung si Jose ay mamamatay sa Ehipto? Kaya yun ang problema. Bueno, nalutas ang problema kung titingnan natin ang huling habili ni Jose na ginawa niya sa kanyang mga inapo eh. Sabi niya, "Malapit na akong mamatay, pero pupuntahan ka ng Diyos. Babalik ang Diyos sa mga Israelita sa Ehipto at ilalabas ka niya rito." Yun ang sinasabi niya. At nang gawin niya iyon, hiniling ni Jose na dalhin nila ang kanyang mga buto. Bakit may magsasabi nito? Malapit na silang mamatay na hin. Bakit may magsasabing, dalhin mo ang mga buto? Dahil hindi nila talaga alam kung kailan eksaktong darating ang Diyos upang ilabas sila sa Ehipto. Ngunit ang huling hiling ni Jose ay ang madala ang kanyang mga buto pabalik sa kanan. Kaya nang sabihin ito ni Joseph, sinasabi niya ito dahil naniniwala siya ng may katiyakan.
na ang tipan ng tanglaw ay matutupad. Natutuparin ng Diyos ang kanyang salita. Kaya ipinapakita nito sa atin na ang pagkamatay ni Jose ay hindi ang katapusan, kundi ito ay naging isang palatandaan para sa mga susunod na henerasyon. At ang blanco roon ay ang mga buto ni Joseph. Ang mga buto ni Jose ang naging tanda at pinagmumulan ng lakas para sa mga Israelita upang makapasok sila sa Kanaan. Ang kanyang mga buto ay tanda na nagpapakita sa kanila na ang Diyos ay sumasa kanila. At anong tawag doon? Yan ang tinatawag na pagpapala ni Emmanuel. Yan ang blanco, Emmanuel. Alam naman nating lahat ang ibig sabihin ng Emmanuel, di ba? Ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Kaya ang mga buto ni Joseph, hindi ko sinasabing ang mga butong iyon ay Diyos. Hindi. Ngunit ang mga butong iyon ay parang isang nakikitang tanda na nagpapaalala sa mga Israelita na ang tipan ng Diyos ay hindi pa natutukad. Hindi ito patay. Balido pa rin na itatago niya ito. Ito ang paalala. Kaya ang huling kahilingan ni Jose tungkol sa kanyang mga buto ay nagpakita ng kanyang buhay na pananampalataya. Buhay na pananampalataya. Sige, kahit na malapit nang mamatay si Jose, nanatiling buhay ang kanyang pananampalataya. At ang mga butong iyon ang paalala na hindi lamang buhay ang pananampalataya ni Jose, kundi ang mga pangako ng Diyos ay may bisa pa rin at tutuparin ang mga ito. Kaya, pagkalipas ng humigit kumulang 360 taon pagkamatay ni Jose, nang lumabas si Moises at ang mga Israelita mula sa Ehipto, sa Exodo Kabanata 13, talata 11, sinasabi nito, dinala ni Moises ang mga buto ni Jose, sapagkat kaniyang pinanumpa ng taimtim ang mga anak ni Israel na sinasabi, tiyak na aalagaan kayo ng Diyos at dadalhin ninyo ang aking mga buto mula rito. Kaya dinala nila ang mga buto ni Jose palabas ng Ehipto. Isipin ang sitwasyong ito. Umatakbo sila palayo. Sila ay mga alipin. Ngulit ngayon, sa pamamagitan ng 10 salot, pinalaya sila ng Diyos. Tama ba? Kailangan talaga nilang mag-impake ng mabilis at umalis doon bago pa magbago ang isip ng mga Ehipsyo. Pero sinabi ni Moses, hindi. Kailangan nating dali ng mga buto ni Jose. Kaya kung pupunta kayo sa Metropolitan Museum, meron sila, hindi ko alam kung meron pa rin sila, pero nagkaroon sila ng eksibisyon tungkol sa mga hari ng Ehipto. At mayroon silang sarkopago na ito ng mga hari ng Ehipto. Napakalaki nito. Pinuntahan ko yun para makita, yun lang. At lumabas ako dahil ayoko nang makita ng iba pa. Pumunta lang ako para makita yun. Napakalaki nito at mukhang napakabigat. Ngayon, si Jose ang punong ministro ng Ehipto. Ibig sabihin, ang kanyang kabaong, ang kanyang sarkopago ay malamang na kasing laki rin ng mga iyon. Sige, mayroong itong kabaong na gawa sa kahoy at pagkatapos, tulad ng sarcophagus na bato o plaster sa paligid nito. Kaya isipin mo na lang na dinadala mo yan sa loob ng 40 taon sa ilang at pagkatapos ay 16 na taon ng pagsakop sa Kanaan. Ang bigat naman, di ba? Kaya may dalawa silang mabigat na bagay na kailangan nilang dalhin. Tama ba? Ang mga buto ni Jose at pagkatapos, simula sa bundok Sinai, dala nila ang kaba ng tipan. Kaya ang dalawang bagay na ito ay nasa unahan na nangunguna sa mga Israelita sa paglalakbay sa ilan. Pareho silang mabigat, pareho silang kinailangang pasanin sa mga balikat ang mga tao. Pero hindi sila nagreklamo. Dinala nila ang mga buto ni Jose hanggang sa Shechem sa Kanaan at sa huli ay inilibing ang mga buto roon noong 1390 BC. Kaya bakit mahalaga ito? Simula rito, ang mga buto ay may napakahalagang kahulugan sa Biblia. Halimbawa, nang ipinadala ng Diyos ang pangwakas na ikasampung salot, iyon ang salot ng mga panganay. Tama ba? Sinumang walang dugo ng kordero sa hamba at hamba ng kanilang pintuan, darating ang anghel ng kamatayan at papatayin ng mga panganay ng sambahayang iyon. Tama ba?
Kaya't ang lahat ng mga Israelita ay kumuha ng isang korderong lalaki na 1 taong gulang at walang kapintasan, pinatay nila ito at kinain nila ito sa bahay. Ngunit kinuha nila ang dugo at inilagay ito sa hambanang pinto at sa lentehas. Siyempre, alam natin na ang dugong ito ay sumisimbolo sa dugo ni Hesukristo, na siyang ating kordero ng Pasko, hindi ba? Ngayon, isa sa mga utos na ibinigay ng Diyos tungkol sa korderong ito, kung paano nila ito dapat kainin, nagbigay siya ng iba't ibang detalyadong utos. Dapat nila itong ihawin sa apoy. Dapat nila itong kainin kasama ng mapait na halaman. Dapat nilang kainin ito ng mabilis, nakasuot ng sapatos, at nakatali ang sinturon dahil malapit na silang umalis, hindi ba? Ngunit isa sa mga utos na ibinigay niya ay huwag mang baliin ang mga buto nito. Hindi mo mababali ang mga buto ng kordero. Ibig kong sabihin, kung nagmamadali kang kumain, baka aksidente mong makagat o mabasag ang isa, di ba? Ngunit taimtim na inutos ng Diyos na huwag nilang baliin ang kanilang mga buto. At pagkatapos ay mabilis na sumulong sa bagong tipan noong si Jesus ay naghihingalo sa krus. Ang dalawang magnanakaw, sa kanan at sa kaliwa, ay buhay pa. At papalubog na ang araw sa Biyernes, di ba? Yan ang simula ng Sabat para sa mga Israelita. Kaya sabi ng mga tao, hindi pwedeng nakabitin ang mga bangkay sa araw ng Sabat. Kailangan mo silang ibagsak, sabi nila kay Pilato. Kaya sinabi ni Pilato, sige, tingnan mo kung buhay pa sila. Kung buhay pa sila, baliin ang kanilang mga binti para mabilis silang mamatay at maibaba ang mga bangkay. Kaya't pumunta ang mga sundalong Romano at tumingin. Buhay pa ang dalawang magnanakaw, kaya nabali ang kanilang mga binte at namatay. Ngunit nang pumunta sila kay Jesus, sinasabi ng Biblia na patay na siya. Namatay na si Jesus. Kaya naman, hindi nila binali ang kanyang mga binte. At pagkatapos ay sinasabi ng Biblia na dapat sundin upang matupad ang mga salita ng banal na kasulatan na nagsasabing walang kahit isang buto niya ang mababali. Kaya ano ang ibig sabihin niyan? Bakit mahalaga na hindi nabali ang kanyang mga buto? Kaya kung titingnan mo sa Ezekiel, Kabanata 37, versikulo 11, sinasabi nito, nang magkagayoy, sinabi niya sa akin, anak ng tao, ang mga butong ito ay ang buong sambahayan ni Israel. Narito, sinasabi nila, ang aming mga buto ay natuyo at ang aming pag-asa ay nawala. Tayo ay tuluyang naputol. Kaya kung titingnan mo ang pangungusap na ito rito mismo, ang ating mga buto ay natuyo, ang ating pag-asa ay nawala. Ang dalawang pariralang ito ay magkatulad. Parang tulang Hebreo ito, na lagi silang may dalawang linya, di ba? Isang linya na nagsasabi ng isang ideya, ang pangalawang linya naman ay nagsasabi ng parehong ideya sa magkaibang salita. Kaya dito, kung saan sinasabing natuyo ang mga buto, ibig sabihin nun ay wala na ang kanilang pag-asa. Kaya, sa lumang tipan, naniniwala sila na ang mga buto ay kinakailaman para sa muling pagkabuhay. Yan ang pinaniniwalaan nila sa lumang tipan. Kung wala ang mga buto, walang pagkabuhay na mag-uuli. Kaya halimbawa sa Jericho, natatandaan mo ba ang lalaking ito na nagngangalang Ahan? Inakaw niya yung isang bagay na hindi niya dapat ginawa. At dahil dyan, natalo sila sa sumunod na labanan sa A, tama ba? Kaya't sila'y nagtanong sa Diyos. Nanalangin sila sa Diyos, Diyos ko, bakit kami natalo? At sinabi ng Diyos, iyon ay dahil may isang taong kumuha ng isang bagay na hindi nila dapat gawin. At saang tribo nagmula ang Diyos, saang sambahayan, at sa wakas, bumaba sila sa ang lalaking ito na nagngangalang Achan at nalaman siya, tama ba? Kaya ano ang parusa sa lalaking ito at sa kanyang pamilya? Kadalasan sa Israel, ang kanilang parusang kamatayan ay batuhin hanggang mamatay. Ganon ka namatay sa Israel, di ba? Ganon nila pinatay ang mga tao. Ngunit kay Achan, ang kanyang kasalanan ay napakasama, sabi ng Diyos, siya ay ihihiwalay sa aking bayan. Kaya ano ang pinakamasamang bagay na magagawa mo kahit na matapos mo silang patayin? Para sa mga Israelita sa lumang tipan, ito ay parang pagsunog sa kanila, pagsunog sa mga buto. Kaya siya ay nasunog. Ang ibig sabihin nun ay kahit sa kabilang buhay,
ang lalaking ito ay hindi magiging bahagi ng bayan ng Diyos. Tapos na siya. Yun ang ipinahihiwatig mo. Kaya, sa lumang tipan, ang mga buto ay sumisimbolo sa pag-asa ng muling pagkabuhay. Kaya nga, nang sabihin ni Jose, dalhin ninyo rito ang aking mga buto pagpunta ninyo sa Kanaan, ang mga buto ni Jose ay sumisimbolo sa pag-asa ng muling pagkabuhay para sa mga tao ng Israel. Sumisimbolo ito sa buhay na pananampalataya ni Jose na siyang magpapalakas sa mga Israelita upang hindi sila mawala ang kanilang pananampalataya. Upang kapag sa wakas ay dumating ang Diyos upang ilabas sila sa Egypto, ang kanilang pananampalataya ay manatiling buhay upang sila ay sumunod sa Diyos. At susunod sila sa Diyos at kay Moises palabas ng Ehipto patungo sa Kanaan. Kaya ang mga butong iyon ay isang nakikitang simbolo na ang pag-asa at pananampalataya ay buhay pa rin sa Israel. Kaya, sa esensya, yun ay ang pananampalataya ni Jose, na binuhay niyang muli ang mga tao ng Israel. Sa Ehipto, patay na sila, hindi ba? Sa espirituan na spirito, sila ay mga alipin ng Ehipto. Wala silang anumang kalayaan. Okay? Hindi sila isang bayan nun. Mga alipin lamang sila. Ngunit, naroon ang mga buto ni Jose para makita nila. Isa itong paalala. Babalik na ang Diyos sa akin. Balang araw ililigtas niya tayo. Kaya, nang paisa-isa, hindi nawala ang pananampalataya ng mga tao dahil sa mga buto ni Jose. Kaya sa wakas, nang isugo ng Diyos si Moises, ang mga taong nanatili sa kanilang pananampalataya ay lumabas mula sa Ehipto. Sa madaling salita, ang mga Israelitang namatay sa Ehipto ay nabuhay muli. Nabuhay silang muli. Kaya iyan ang tinutukoy ng Ezekiel Kabanata 37. Ito ay noong panahon na ang mga Israelita ay mga bihag sa Babylonia. Sa madaling salita, ang bansang Israel ay muling namatay. Wala ng Israel Moon. May mga bilanggo at alipin na ngayon sa Babylonia. Doon ipinakita ng Diyos kay Propeta Ezekiel ang pangitaing ito. Merong lambak na ipo, mga buto, isang tambak na mga buto. At ano ang mga butong iyon? Dito sinasabi, ang mga buto ay ang buong sambahayan ni Israel. Kaya naisip ni Ezekiel, ngunit ang mga butong iyon ay pawang tuyo. Hindi na sila makakabalik sa buhay. Wala nang pag-asa. Ngunit kung ipagpapatuloy mo ang pagbabasa ng kabanata, sinasabi ng Diyos, hindi, manghula ka sa mga butong iyon. Salitain mo ang mga salita ng Diyos sa mga butong iyon. Kung magkagayoy, papasok ang hininga sa kanila. Ibig sabihin, ang espiritu ng Diyos ay papasok sa kanila at sila'y mabubuhay muli. Bakit ipinakita ng Diyos ang pangitaing ito kay Ezekiel? Sinasabi ng Diyos kay Ezekiel, kahit na tila patay na ang Israel, kayo'y mga bilanggo sa Babylonia, mabubuhay kayong muli balang araw. Babalik ka na sa Canaan. Ang Israel ay mabubuhay muli. Iyan ang sinisimbolo ng mga butong iyon. Ayan ang sinusubukang ituro sa kanilang Diyos. Kaya nga sinabi ni Joseph, dalhin mo ang mga buto ko. Kaya pagkalipas ng 360 taon, naaala ito ni Moises at ng mga Israelita. Inuha nila ang mga buto ni Jose. Dinala nila ang mga buto ni Jose sa Kanaan. At nang ilibing ang mga buto ni Jose sa Shechem, iyon ang blanco roon, sa Shechem. Doon natupad ang tipan ng tanglaw. Kaya sa Josue Kabanatang 24, versikulo 32, sinasabi, ngayon, inilibing nila ang mga buto ni Jose na dinala ng mga anak ni Israel mula sa Ehipto, sa Sichem, sa piraso ng lupang binili ni Jacob mula sa mga anak ni Hamor na ama ni Sichem sa halagang 100 piraso ng salapi, at ang mga iyon ay naging mana ng mga anak ni Jose. Nakikita mo yan? Oh? Nang ilibing ang mga buto ni Jose sa Sichem, natupad ang pangako ng Diyos na ang mga inapo ni Abraham ay babalik dito sa ikaapat na henerasyon. Dahil kahit tila patay na si Jose, ang kanyang pananampalataya ay nabubuhay pa rin sa mga Israelita. Kaya nang dala ng mga Israelita ang mga buto ni Jose, ang pananampalataya ni Jose ang umakay sa kanila patungo sa Kanaan. Ganon ang pananaw ng Diyos. Ganon ito kinilala ng Diyos.
At yan ang ibig niyang sabihin nung sinabi niyang sa ikaapat na henerasyon, pupunta sila rito. At ang lugar kung saan natupad ang tipan, si Shechem. Okay, napakahalagang lugar ito, Shechem. Kaya, tingnan natin ang Shechem, ang lugar ng katuparan ng tipan. Sa mga gawa, Kabanata 7, mga talata 15 hanggang 16, sinasabi, at si Jacob ay bumaba sa Ehipto at doon namatay siya at ang ating mga magulang. Mula roon, sila ay inilipat sa Shechem at inilagay sa libingan na binili ni Abraham sa halagang pilak mula sa mga anak ni Hamor sa Shechem. Kaya dito, tilang binili ni Abraham ang lupain sa Shechem at si Jacob ay inilibing sa libingan sa Shechem. Gayunpaman, nabasa natin na binili ni Jacob sa Yosue Kabanata 24 mula sa mga anak ni Hapor na ama ni Sichem sa halagang 100 piraso ng pera ang piraso ng lupang ito, kung saan inilibing si Jose. Kaya ang lumang tipan at ang bagong tipan ay magkasalungat na mga tala tungkol sa Sichem. Kaya anong ibig sabihin nan? Mahalaga ang Shechem dahil ang Shechem ang unang lugar na pinuntahan ni Abraham noong siya ay dumating sa Canaan. At iyon ang unang lugar kung saan ipinangako ng Diyos na ibibigay niya ang lupaing ito, ang lupaing ng Canaan, kay Abraham. Sige, kaya si Abraham ang unang taong pumunta sa Shechem. At doon nagpakita sa kanya ang Diyos. At sinabi ng Diyos sa kanya, ibibigay ko ang lupaing ito sa iyang mga inapo. Kaya mula sa araw na iyon, nang si Abraham ay 75 taong gulang na, mula sa sandaling iyon hanggang kay Abraham, ang Shechem ay kumakatawan sa buong lupain ng Kanaan. Dahil doon, unang nagpakita sa kanya ang Diyos at itinangako sa kanya ang lupain. At si Abraham, habang tumatanda siya, nang si Abraham ay 160 taong gulang na, noon ipinanganak si Jacob. At namatay si Abraham sa edad na 175. Kaya sa loob ng 15 taon, sina Abraham at Jacob ay namuhay ng magkasama, lolo at apo. Sa loob ng 15 taon, anong ginawa ni Abraham? Itinuro ni Abraham sa kanyang apo na si Jacob ang lahat ng bagay na ipinangako ng Diyos. At isa sa mga pangunahing bagay na itinuro niya ay, noong una akong pumunta sa Shechem, sinabi ng Diyos, ibibigay ko ang lupaing ito sa iyong mga inabo. Kaya sinabi ni Abraham kay Jacob, ang Sichem ay magiging iyo at ang Canaan ay magiging iyo. Tama ba? Kaya natutunan ito ni Jacob mula sa kanyang lolo. Tama ba? Kaya pagkamatay ni Abraham at paglaki ni Jacob, tumakas siya patungong Padan Aram. At nang bumalik siya, ano ang ginawa ni Jacob? Si Jacob ay nagpasya siyang bumili ng isang malawak na bahagi ng lupiin na matatagpuan sa bayan ng Shechem. Okay, kaya ang blanco dyan, Jacob. Kaya si Jacob ang bumili ng lupain. Ngunit bakit sinasabi ng Biblia na binili ito ni Abraham? Dahil si Abraham ang nagturo kay Jacob tungkol sa kahalagahan ng Shechem at ang pananampalataya ni Abraham ang naipasa kay Jacob. Yun ang nag-udyo kay Jacob na bilhin ang lupang ito. Kaya tinitingnan ng Diyos ang pananampalatayang nasa loob, hindi ang panlabas na pagkatao na gumagawa ng kilos. At pagkatapos nun, nang malapit nang mamatay si Jacob, sinabi niya kay Jose, ang paborito niyang anak at ang pinagkakatiwalaang anak. Ano ang sinabi niya sa kanya? Sa Genesis, Kabanata 48, mga bersikulo 21 at 22, sinabi niya, nang magkagayoy, sinabi ni Israel kay Jose, narito, ako'y malapit ng mamatay, ngunit ang Diyos ay sa inyo at ibabalik kayo sa lupain ng inyong mga magulang. Binibigyan kita ng isang bahagi na higit kesa sa iyong mga kapatid na aking kinuha sa kamay ng mga Amoreyo gamit ang aking espada at pana. Kaya rito, binigyan ni Jacob si Jose ng isa pang piraso ng lupa. Bakit? Dahil sa lumang tipan, ang panganay ay laging nakakakuha ng dobleng bahagi.
Kaya ang lahat ng ibang mga anak na lalaki ay nakakuha lamang ng isang bahagi ng lupain. Nakakuha si Joseph ng dalawa, nakakuha pa siyang isa. At ang isa pa rito, ang isang bahaging ito sa Hebreyo ay ang Shechem. Kaya sa madaling salita, ibinigay ni Jacob ang Sichem kay Jose, bukod pa sa isa pang piraso ng lupa na nakuha niya bilang kanyang mana. Kaya ang Sichem ay ang lupain na sumisimbolo sa pagpapala ng panganay. At nang ibigay niya ang lupain ito, ipinuro ni Jacob kay Jose. Dito nagpakita ang Diyos sa ating lolo na si Abraham. Dito niya ipinangako na ibibigay sa atin ang lupain ito. Kaya mahalaga ito, kailangan mong panatilihin ang lupang ito. Ngayon, tingnan ang susunod na parirala rito na aking kinuha mula sa kamay ng Amoreo gamit ang aking espada at pana. Talaga bang ipinaglaban ni Jacob ang lupain sa Shechem? Kunin ito mula sa mga Amoreo. Hindi, di ba? Hindi niya ginawa. Binili niya ang lupang ito sa pamamagitan ng pagbabayad ng pera. Kaya bakit niya sinasabing milabanan ko ito at kinuha ko ito? Naglaban ko? Kinuha ko? Maraming taong nagsasabi, alam mo na, nasa bingit na siya ng kamatayan. Medyo wala siya sa lahat. Hindi niya maalala. Hindi talaga totoo yan. Malinaw ang isipan ni Jacob Deco. Siya ay puno ng Espiritu ng Diyos. Kaya bakit niya sinasabi ko? Dahil si Jacob, na ang pangalan ay Israel, ay nakatingin sa hinaharap. Kapag ang mga Israelita, ang kanyang mga inapo na siyang gagamit ng kanyang pangalan, ay aktwal na lalaban upang sakupin ng Shechem. Akunin mo alam niyang mangyayari iyon sa pamamagitan ng pananampalataya, kaya naroon na siya nakikipaglaban kasama ang kanyang mga inapo para sakupin ang lupaing iyon. Kaya sa pamamagitan ng pananampalataya, aniya, ako ang kumuha nito, kahit na ito ay mga inapo ni Israel. Kinuha ko ito mula sa mga Amoreo at ibibigay ko ito sa inyo. Ang lahat ng ito ay nasa pananampalataya rito. Dahil, tandaan, si Jacob ay mamamatay sa Ehipto. Malayo roon ang Shechem. Kahit matagal na niya itong binili, malamang may ibang kumuha ng lupang iyon. Wala naman silang mga dokumento o anumang katulad niyan noon, di ba? Kaya kahit sabihing ibibigay na ito, nakuha na ito ng iba. Pero sa pananampalataya, sinasabi niyang lalaban at sasakupin ng mga inapo ko ang lupain. Ikaw, Hosen, at ang iyong lahi ang magmamay-ari nito. Kaya naman, hiniling ni Jose na ilibing ang kanyang mga boto sa Shechem. Kaya sa pamamagitan ng isang lugar na ito, ang Shechem, ipinapakita sa atin ng Diyos kung paano siya gumagawa sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga taong ito. At kung paano iyon na ipapasa sa susunod na henerasyon. At kung paano kinikilala ng Diyos ang nakaraang henerasyon. Sino ang nagpasa ng pananampalatayang iyon bilang siyang gumawa ng gawain? Kaya kailangan natin ng 4 na henerasyon na tulad niyan upang matupad ang tipan ng Diyos. Kaya pag-isipan no, halimbawa, ang ating simbahan mayon na sinimula ni Reverend Abraham Park, sa ating physical na paningin, patay na siya, tulad ni Joseph, tama ba? Wala na. Gayunpaman, natututo pa rin tayo mula sa kanyang mga libro, hindi ba? Kaya ang pananampalatayang iyan ay naipapasa. Ayan ang buhay na pananampalataya. At kung titingnan mo ang simbahan namin dito sa New York, nasa ikatlong henerasyon na kami. Marahil ay papasok pa nga sa ika-4 na henerasyon. At ang pananampalatayang iyan ay ipinapasa mula sa henerasyon patungo sa henerasyon. Kaya nakikita mo, kapag ginampanan natin ang gawaing ito, ang ating mga ninuno, ang ating mga magulang ang magiging mga dahilan. At ang ating mga pastor, mga dating pastor na nagturo sa atin ng mga bagay na ito, bibigyan sila ng Diyos ng pagkilala. Ibig sabihin, para maituring ang ating pangalan na nakikibahagi sa gawain ito, ano ang kailangan nating gawin? Kailangan nating ipamana ang pananampalatayang ito sa susunod na henerasyon at kailangan natin itong ituro sa susunod na henerasyon, maging ang mga anak mo man o ibang tao o mga estudyante ng Sunday school o ano pa man iyon. At kailangan nating ipagpatuloy ito hanggang sa pagbabalik ni Kristo.
Kaya ang pananampalataya ay nagsisimula bilang isang individual na gawain. Ako at ang Diyos. Isang relasyong one-on-one, ngumit natutupad ito bilang isang korporasyon. Hindi ito natatapos sa isang tao lang na gumagawa ng kahit ano. Dahil ang tipan ng Diyos ay hindi maaaring matupad sa isang henerasyon lamang. Ito ay tumatagal ng maraming henerasyon. Kailangan itong maging isang kooperasyong interhenerasyon. Kaya kahit na ang mga tao ay maaring pumanaw, ang mga taong may pananampalataya ay hindi namamatay. Hindi sila nawawala. Tulad ni Jose, ang ating buhay na pananampalataya ay nagpapatuloy. Kaya hindi mapipigilan ng kamatayan ng katuparan ng mga tipa ng Diyos. Kaya tayo, bilang mga taong may hangganan, paano tayo makakabahagi sa kawalang hanggan? Sinabi ng aming pastor na nagtatag, maaari tayong makibahagi sa kawalang hanggan sa pamamagitan ng salita ng Diyos, syempre sa pamamagitan ng panalangin, ngunit sa pamamagitan din ng pagpapasa ng pananampalataya sa mga susunod na henerasyon. At sama-sama, tayo ay nakikilahok sa kawalang hanggan. Okay? Kaya ito ay isang pagsisikap ng kupunan. Ito ay isang link. At ang kadena ay palaging kasing lakas ng pinakamahina nitong kawing. Hindi naman tayo pwedeng maging mahinang kawing, di ba? Lahat tayo ay may tungkuling dapat gampanan. Kailangan nating gawin ito, bawat isa sa atin. Kung gayon ay nakikipaghagi tayo sa mga pagpapala ng kawalang hanggan. Kaya isipin mo ang lahat ng mga taong walang pangalan sa loob ng 40 taon na yon na nagdadala ng mga buto ni Jose. Hindi natin alam kung sino sila, pero naroon sila. At iyon ang dahilan kung bakit natupad ang tipan. Wala silang natanggap na pagkilala. Gayunpaman, wala ring record na nagrereklamo sila. Kaya pinupad nila ang gawain ito ng may kagalakan dahil alam nilang nakikilahok sila sa pagtupad sa mga tipan ng Diyos. Kaya nga nandito kami. Ito ang trabahong kailangan nating gawin, ha? Kailangan nating gawin ito ng sama-sama. Walang sino man na makakagawa nito ng mag-isa. Kaya't umaasa at nananalangin ako na sa pamamagitan nating lahat dito sa Evergreen Church, ang tipan ng Diyos ay maipasa, magpapatuloy hanggang sa araw na bumalik ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Sige, magdasal tayo. Ama sa langit, maraming salamat po sa iyong biyaya. Nagpapasalamat kami sa iyo sa pagtuturo sa aming tungkol sa tipan ng tanglaw at tungkol sa buhay na pananampalataya ni Jose. At umaasa at nananalangin tayo. Naway ipagkaloob mo sa aming lahat ang buhay na pananampalatayong ito upang kami rin ay magpatuloy sa tipang ito hanggang sa araw na bumalik ang aming Panginoong Hesus. Diyos Ama, tulungan at talalayan mo kami upang hindi tayo matitinag sa pananampalatayan ito. Bagkus ay malampasan natin ang lahat ng pagsubok, paghihirap at tukso na maaaring nakapaligid sa atin upang maipasa natin ang pananampalatayang ito sa susunod na henerasyon. At dalangin ko na sana ay tutuparin mo ang tipang ito dito sa Evergreen Church. At naway ang simbahang ito ang maging espiritual na Shechem kung saan ang tipan ay ipinapadala at natutupad. Lahat para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Lubos kaming nagpapasalamat sa pagkakataong ito na makibahagi sa walang hanggang gawain at pagpapalang ito. Kaya sa pagkakataong ito, iniaalay namin sa iyo ang handog na ito na may pasasalamat. Tulungan mo kaming magbigay ng may masayang puso. At dalangin ko na sana'y maalala ninyo ang bawat kamay nagbibigay. At naway mabayaran mo sila ng 10,000 beses. Upang tayo ay laging magkaroon ng masaganang mga pagpapala sa ating mga pamilya, sa ating mga lugar ng trabaho, sa ating mga negosyo, at naway mapuno ng pasasalamat ang ating mga buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, at ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus. Purihin natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating palakpakan.